Sandali lang, bago ka pa umaandar at lumabas ng garahe, pakinggan mo muna ito. Dahil kung hindi mo pa nalalaman ang mga bagong patakaran ng LTO ngayong 2026, hindi lang basta multa ang matatanggap mo. Maaari kang ma-impound ang sasakyan. Maaaring masuspend ang iyong lisensya. At sa pinakamasamang sitwasyon, maaari ka pang makulong. Hindi ito pagpapalaki ng balita. Ito ay katotohanan. Sa video na ito, ilalahad namin ang lahat ng bagong batas at patakaran ng Land Transportation Office na epektibo ngayong 2026, ang mga bagong multa, ang mga bagong kinakailangan sa lisensya, ang mga bagong rules sa kalsada na marami sa inyong hindi pa alam, at higit sa lahat kung paano mo maiiwasan ang mga ito. Ang impormasyon na ito ay para sa iyo, ikaw na nagmamaneho araw-araw. Ikaw na baka hindi pa updated sa mga pagbabagong ito. At ikaw na ayaw magbayad ng libu-libong piso na multa na madaling maiwasan kung may alam ka lang. Mag-subscribe ka na ngayon at i-on ang notification bell dahil ang mga update na ganito, hindi mo makikita sa ibang channel. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, welcome. Ang channel na ito ay nakatuon sa pagbibigay ng mga importanteng balita, paliwanag at update na madalas hindi mo maririnig sa mga pangunahing balita. Batas sa trapiko, regulasyon ng LTO, mga pagbabago sa gobyerno, lahat ng bagay na may direktang epekto sa iyong sasakyan, sa iyong lisensya at sa iyong pera. Dito, pinag-uusapan natin ang mga katotohanang kailangan mong malaman. Simple ang salita, malinaw ang paliwanag. At palagi kaming nakaabang para sa mga pinakabagong update tulad ng gagawin namin ngayon. Mag-subscribe ka at i-on ang notification para hindi ka mahuli sa mga susunod na importanteng balita. Sige, tulungan na nating pag-usapan ng maayos ang lahat. Ngayong 2026, ang LTO ay nagpatupad ng mga bagong patakaran na mas mahigpit kaysa dati. Mas mataas ang mga multa, mas maraming kinakailangan, at ang mga traffic enforcer at CCTV camera ngayon mas marami at mas aktibo. Kaya kung hindi ka updated, ikaw ang matatalo. Simulan na natin. Una, kailangan nating maunawaan kung bakit ba nagpatupad ng mga bagong batas ang LTO ngayong 2026. Ayon sa datos ng LTO at MMDA, ang bilang ng aksidente sa kalsada ay patuloy na tumataas sa nakaraang mga taon. Sa bawat araw, may mga namatay, may nasugatan at may nawasak na sasakyan dahil sa careless driving, drunk driving at paglabag sa traffic rules. Bukod dito, maraming Pilipino ang nagmamaneho ng walang tamang lisensya o may lisensya pero peke. Marami ang gumagamit ng mga sasakyan na hindi nakapasa sa inspection. At marami ang nagpapalabas ng sasakyan na walang third-party liability insurance. Kaya ngayong 2026, ang LTO ay nagdesisyon na sapat na ang pasensya, oras na para magpatupad ng mas mahigpit na mga patakaran. At kasama rito ang mas mataas na multa, mas mabilis na proseso ng pagkuha ng lisensya, at mas mahigpit na enforcement sa kalsada. Ang layunin ay malinaw, bawasan ang mga aksidente, bawasan ang mga peke at walang lisensyang driver, at gawing mas ligtas ang mga kalsada ng Pilipinas para sa lahat. Pero ang tanong ay, handa ka na ba? Dahil kung hindi, mahal ang kabayaran. Narito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito, ang mga bagong patakaran ng LTO pagdating sa driver's license. Una, ang bagong validity ng lisensya. Bago pa man ang 2026, ang non-professional driver's license ay may bisa ng 5 taon. Ngayong 2026, ang LTO ay nagpatupad ng pagbabago, ang bagong sistema ay nakabase na sa edad ng driver. Kung ikaw ay wala pang 60 taong gulang, ang iyong lisensya ay may bisa ng 5 taon. Kung ikaw ay 60 pataas na, 3 taon lang ang bisa ng iyong lisensya. Ito ay para masiguro na ang mga matatandang driver ay mas madalas na sinusuri ang kanilang kalusugan at kakayahang magmaneho. Pangalawa, ang Theoretical Driving Course o TDC. Ang TDC ay hindi na optional. Para sa lahat ng bagong aplikante ng driver's license, required na ang theoretical driving course bago makakuha ng lisensya. Ito ay isang aklat na may mga tanong tungkol sa traffic rules, road signs, at tamang pagmamaneho. Hindi mo maaaring laktawan ito.
Hindi mo maaaring bayaran ang ibang tao para gawin ito para sa iyo dahil may biometric verification na ngayon sa proseso. Pangatlo, ang Practical Driving Course o PDC. Kasama ang TDC ay ang PDC, ang aktwal na ehersisyo ng pagmamaneho sa isang accredited driving school. Hindi na pwedeng magsabi na marunong na akong magmaneho kaya laktawan ko na lang ito. Required ito. At ang presyo ng PDC sa mga accredited driving school ay regulated ng LTO, kaya may limit ang maaaring isingil sa inyo. Pang-apat, ang medical certificate. Para sa lahat ng renewal ng driver's license, required na ang bagong medical certificate. Hindi natatanggapin ang lumang medical certificate na nakuha mo 2 taon na ang nakalipas. Kailangan itong bago at mula sa isang licensed physician. Panlima, yung penalty para sa pag-expire ng lisensya. Ito ang halos hindi alam ng karamihan. Kung ang iyong driver's license ay nag-expire na at nagmaneho ka pa rin, ang multa ay hindi na ang dating 500 piso lang. Ngayong 2026, ang multa para sa pagmamaneho ng walang valid na lisensya ay mula 3,000 piso hanggang 5,000 piso, depende sa sitwasyon. At bukod sa multa, maaari ka ring ma-impound ang iyong sasakyan. Kaya i-check mo na ngayon ang expiry date ng iyong lisensya. Huwag hintayin na mahuli ka pa. Ngayon, pag-usapan natin ang bahagi ng video na ito na siguradong magpapagulat sa marami sa inyo, ang mga bagong halaga ng multa para sa mga traffic violations. Ang Republic Act 10,913 o ang Anti-Distracted Driving Act ay pinalakas pa ngayong 2026. Ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, kahit sa red light, ay nagdudulot na ngayon ng mas mataas na multa. Para sa unang pagkakataon, 5,000 piso ang multa. Oo, 5,000. Hindi 2,000 gaya ng dati. Para sa pangalawang pagkakataon, 10,000 piso at ang iyong lisensya ay ise-suspend ng 3 buwan. Para sa ikatlong pagkakataon, 20,000 piso at ang iyong lisensya ay ire-revoke. At huwag kang mag-isip na kaya mong makatakas dahil walang enforcer. Ngayong 2026, ang CCTV network ng MMDA at LTO sa mga pangunahing kalsada ay pinalawak na. Automated ang detection. Maaaring matanggap mo ang violation notice sa iyong bahay kahit hindi ka nahuli ng enforcer sa kalsada. Bukod sa anti-distracted driving, narito ang iba pang mga bagong multa na dapat mong malaman. Overspeeding, ang multa ay tumaas mula 1,000 piso hanggang 3,000 piso para sa unang offense. At kung ang overspeeding ay nagdulot ng aksidente, criminal charges na ang posibleng harapin. Beating the red light, mula 1,000 piso, tumaas na ngayon sa 2,000 piso. At sa mga lugar na may red light camera, otomatiko ang ticket. No seatbelt, ang dating 500 piso ay naging 1,000. At kasama na rin ngayon ang mga pasahero sa likod, hindi lang ang driver at front passenger. Drunk driving, ito ang pinakadelikado. Ang multa ay mula 25,000 piso pataas. Malaking pagkakataon din na ma-revoke ang iyong lisensya. At kung may nadamay na biktima, makulong ka. No OR/CR, ang pagmamaneho ng walang official receipt at certificate of registration ay nagdudulot na ngayon ng multa na 2,000 piso. Hindi ka natatanggapin ng wala akong dalang bilang dahilan. Ang mga autoridad ay may mobile system na para i-check ang registration ng iyong sasakyan kahit wala kang dalang dokumento. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ngayong 2026 ay ang pagpapalakas ng Motor Vehicle Inspection System o MVIS. Bago pa man maaprubahan ang iyong registration, kailangan munang maipasa ng iyong sasakyan ang MVIS inspection. Hindi ito bago, pero ang enforcement nito ay mas mahigpit na ngayon. Ano ang tinitingnan sa MVIS inspection? Una, ang emission test. Tinitingnan kung gaano karaming smoke o carbon dioxide ang inilalabas ng iyong sasakyan. Kung lumagpas ka sa limit, hindi ka papayagang irehistro ang sasakyan hanggang hindi naayos ang engine. Pangalawa, ang brakes. Sinusuri kung maayos ang gumagana ang mga preno. Ito ay safety concern na direkta, ang hindi gumaganang preno ay nagdudulot ng aksidente. Pangatlo, ang lights. Headlights, taillights, turn signals, hazard lights, lahat ay dapat gumagana ng maayos. Pang-apat, ang tires.
May minimum na tread depth ang kinakailangan. Kung ang gulong mo ay masyado ng payat, automatic failure sa inspection. Panlima, ang structural integrity. Ang frame, chassis at katawan ng sasakyan ay sinusuri para masiguro na hindi ito mapanganib sa kalsada. Ngayong 2026, ang mga MVIS Center ay pinalawak na. At may mga mobile inspection unit na din na lumalabas sa kalsada para suriin ang mga sasakyan kahit walang formal na inspection. Ang pinakaimportanting bagay na dapat mong malaman kung hindi na ipasa ang iyong sasakyan sa MVIS inspection at nagmaneho ka pa rin nito sa kalsada, hindi lang multa ang matatanggap mo. Maaari ka ring ma-impound agad. Kaya bago mo isumite ang iyong LTO registration renewal, siguraduhin mong maayos na ang iyong sasakyan. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng bahagi. Ano ang magagawa mo para maiwasan ang mga multa at problema sa LTO? Una, i-check ang expiry date ng iyong driver's license ngayon. Huwag hintayin na ma-expire ito bago mag-renew. Sa LTO portal o sa LTO LTMS app, maaari mong i-check ang status ng iyong lisensya. Mas mabilis na rin ang proseso ng renewal ngayon sa pamamagitan ng online appointment system kaya walang dahilan para mapabayaan ito. Pangalawa, i-renew ang registration ng sasakyan bago mag-expire. Ang penalty para sa expired registration ay nagdadagdag ng 2% bawat buwan ng pagkaaantala. Sa isang taon na pagkaantala, maaari kang magbayad ng dagdag na 24% sa ibabaw ng regular na bayad. Maaaga ang pag-renew ay mas mura palagi. Pangatlo, huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho, kahit sa red light. Kung kailangan mong tumawag o mag-text, huminto sa ligtas na lugar muna. Ang 5,000 pisong multa ay hindi sulit para sa isang mensahe, at ang buhay mo hindi ito kapalit ng anumang mensahe. Pang-apat, siguraduhing may seatbelt ang lahat sa loob ng sasakyan. Hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang iyong mga pasahero sa likod. Ito na ang batas. At ang multa ay para sa bawat taong walang seatbelt, hindi isang multa lang para sa buong sasakyan. Panlima, magdala palagi ng OR, CR at driver's license. Kahit saan ka pumunta, siguruhing nandito ang 3 dokumentong ito. Maaari mo itong ilagay sa isang plastic sleeve sa loob ng iyong sasakyan para laging accessible. Ang abala ng maghanap ng dokumentong wala sa tamang lugar sa harap ng enforcer ay maaaring magdulot ng dagdag na problema. Pang-anim, i-maintain ang iyong sasakyan. Regular na i-check ang mga preno, gulong, ilaw at makina. Hindi lang para maipasa ang MVIS inspection, kundi para din sa iyong kaligtasan at sa kaligtasan ng iba sa kalsada. Pampito, gamitin ang mga opisyal na channel ng LTO para sa mga katanungan. Ang opisyal na website ng LTO ay lt.tuldok.gov.ph. May hotline din sila sa 1342 LTO. Huwag magtiwala sa mga fixers o middlemen na nangako na mapadali ang proseso. Madalas sila ang nagdudulot ng mas malaking problema. Bago ako magpaalam, pakiusap lang. Kung mahalaga sa iyo ang impormasyon na ito, ibahagi mo sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kasamahan sa trabaho, sa iyong mga kapitbahay, lalo na sa mga bagong driver, sa mga matatanda sa inyong pamilya, at sa mga may-ari ng sasakyan na baka hindi pa nalalaman ang mga pagbabagong ito. Dahil ang hindi alam, ito ang nagdudulot ng malalaking multa. At ang kaalaman, ito ang tanging depensa natin laban sa mga patakaran na madalas ay hindi natin nalalaman hanggang huli na. Ang isang share mo ngayon ay maaaring makatipid ng libo-libong piso para sa isang pamilya. Isipin mo iyon. At sa inyo, ikaw na nanood hanggang dito, gusto kong sabihing maraming salamat. Hindi lahat ay may pasensya at interes na matuto tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit ikaw, nandito ka. At iyon ay nagpapakita na ikaw ay isang responsableng driver, isang mabuting mamamayan, at isang taong seryoso pagdating sa iyong kaligtasan at sa kaligtasan ng iba. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga taong tulad mo. Para sa mga taong hindi basta-basta sumusunod sa kung ano lang ang isinasabi ng mga balita. Para sa mga taong gustong maunawaan ang tunay na sitwasyon at gumagawa ng hakbang para protektahan ang sarili at ang pamilya. Sa mga darating na buwan, inaasahan pa ang higit pang mga pagbabago mula sa LTO, kabilang ang mga bagong digital system, bagong kategorya ng lisensya,
at mas higpit pang enforcement. At lahat ng ito ay magkakaroon ng direktang epekto sa iyong pera at sa iyong karapatang magmaneho. Kung hindi ka magsusubscribe, maaari kang mahuli sa mga importanteng update na ito. At ang pagiging huli sa mundong ito ng mabilis na pagbabago ay maaring magastos. Literal na magastos. Kaya ngayon na, pindutin ang subscribe button, i-on ang notification bell, at sa bawat bagong video, makakasigurado kang palagi kang may alam, palagi kang handa, at palagi kang isang hakbang na nakanguna. Ito ang aming pangako sa inyo, tapat, malinaw at kapaki-pakinabang na impormasyon. Lagi. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo sa kalsada, mag-ingat sa inyong lisensya, at huwag hayaang gawing biktima ang inyong sarili ng mga patakarang sana ay dapat ninyong malaman. Salamat sa panonood. Kita tayo sa susunod.